Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseyo at mga iskriba ang talinghagang ito. Kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan, hindi ba? Kapag nasumpungan na'y, masaya niyang papasanin ito. Pagdating ng bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisit, tumatalikod sa kanyang kasalanan, kaysa 99 na matuwid na hindi nangangailangang magsisi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Poong Jesus Nazareno. Muli, maligayang pagbabalik, maligayang pagdating dito po sa dambana ng Poong Jesus Nazareno. Sabihin nyo nga po, salamat Nazareno. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ng Poong Jesus Nazareno. Ano bang mayroon dyan sa puso ng Nazareno para talagang magdiwang tayo, magsaya tayo? Sinabi ko kanina na pasalamatan natin ang Nazareno dahil naririto tayo. Dahil nakita tayo ng Nazareno. At dinala tayo mismo dito ng Nazareno. Ngayong June 24, na kung saan yung original na petsa ay kapanganakan ni San Juan Bautista, pero minove natin yung pagdiriwang kahapon at para magbigay daan sa kamahal-mahalang puso ni Jesus. Mag-ingat kayo mamaya, ha? Di ko alam kung uso pa yung basaan sa San Juan o dito sa Manila. Dati kasi, masaya yung pag June 24, masaya yon, kasi basaan. Noon, malinis na tubig ang ginagamit. Ngayon yung mga trip-trip, tubig kanal o mabahong tubig, hindi na pampasaya, hindi na pang-engganyo na magpasalamat tayo sa Panginoon. Kundi wala na, trip-trip na, kaya nakakainit na ng ulo, Kahit minsan nasa loob ka na ng sasakyan, babasain ka talaga ng todo. So, sana sa mga nagpa-practice po ng mga basaan, gawin naman natin ito ng may dignidad. Gawin naman natin ito at alamin natin yung dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng basaan. Ha? At siyempre, ngayong June 24 ay araw din ng Maynila. Yan. Kaya holiday po dito sa Maynila, medyo maluwag. Sana nga, dahil lang sa holiday at hindi dahil sa sobrang taas ng gasolina. Nakakaatake ng puso. Pag tinitingnan mo yung presyo ng gasolina, aatakihin ka na. At parang ayaw mo na ring lumabas, O kaya maglakad na lang, magbike na lang, Pero ganun pa man, hindi natin nahayaan na mapornada, mapigilan tayo na magpuri sa Poong Jesus Nazareno.
lalo tigit ngayon na pinagninilayan natin ang kamahal-mahalan puso ni Jesus. Imagine ninyo nga lang po, kung makikita po ninyo yung imahe ng Nazareno, kasi yung iba pong imahe, no? Yung Sacred Heart, yan. Yung Sacred Heart natin, talagang labas ang puso. At kapag nandyan yung puso, makikita mo pa na sugatan. May korona pang tinik. No? Pero sadyang nais ng pong Nazareno na ipakita ito sa atin dahil ito yung puso ng tunay na nagmamahal. Tunay na nagmamalasakit. Sabihin nyo nga po sa sarili ninyo, mahal ako ng Nazareno. Tanging ang taong tumatanggap ng pagmamahal ng Diyos ang magkakaroon ng lakas na magmahal ng kanyang kapwa. Tanging ang nagtumanggap. No? Kaya nga, bago pa natin mahalin ng Diyos, una tayong minamahal ng Diyos. Hindi ka naririto dahil mahal mo ang Nazareno. Naririto ka dahil mahal ka ng Nazareno. Kahit sa paningin ng tao, sa pagtingin ng tao, hindi ka karapat-dapat mahalin, pero para sa Nazareno, gusto ka niyang mahalin. Lalo na ikaw, na pakiramdam mo, hindi ka karapat-dapat mahalin, mas lalong ikaw ang gustong mahalin ng Diyos. Kaya yung talinghaga po, no, na binanggit ni Jesus sa mga Pariseyo at Iskriba, sabi niya doon, kung may 100 na tupa, mawala ang isa. Iiwan niya ang 99, hahanapin niya ang isa. At kapag nasumpungan yung isa, magsasaya ang lahat, mag-iimbita. Hindi po sa wala na siyang pakialam sa 99. Kasi okay na yung 99 eh. Okay na yon. So sino yung nangangailangan na mahanap? Yung nawawala. Pero sabi din sa dulong bahagi, mas magiging masaya ang langit doon sa isa na nagsisisi kaysa doon sa 99 na hindi ang pagtingin sa sarili, hindi nangangailangan magsisi. So, tingnan natin ngayon. Hindi mahalaga sa Nazareno, punong-puno ng deboto ang simbahan, loob at labas. Hindi tayo paramihan dito. Marami kaming deboto ng Nazareno. Wala yung ibang mga debosyon, mas marami kami. Kala niyo ba natutuwa ang Nazareno sa ganong attitude? Kasi kung marami nga tayo, pero nandito ka, ang tanong, nagsisisi ka ba? Nagsisisi ba tayo sa ating mga kasalanan? O nagdidemand lang tayo sa Nazareno ng ating kailangan? Pagnilayan natin ng mabuti, no? Kasi yun yung kailangan eh. Ang puso ng isang nagdidibusyon ay pusong nagsisisi. Ang puso ng isang deboto ay pusong mayroong malasakit. Maganda po na sa araw na ito, hilingin natin sa Diyos. Huwag laging puro pera, ha? Huwag laging puro material na bagay. Ang hilingin din natin ay grasya na puso natin ay maging mapagpatawad, maging mapagpakumbaba, maging maunawain na kahit nasasaktan ka, ay magpapatuloy ka pa rin magmahal. Ngayon po, no, sabi, ipinagdiriwang din natin at inaalala natin ang lahat ng mga kaparian, obispo, mga pari, na inihiling sa inyo
na ipagdasal nyo kami na bilang pare, magkaroon din kami ng pusong naayon o nakahulma sa puso ni Jesus. Sa personal na karanasan bilang pari, mahirap po. No, mahirap. Kasi kung sa Ebanghelyo, ang sabi, handa niyang iwan yung 99 para hanapin yung isa. Yung nawawala, yung ayaw. Sa buhay ng isang pare, sa buhay ko bilang pare, may mga taong gusto ako, may mga taong ayaw ako. Minsan may mga organization, hindi natutuwa sa akin. Meron din naman mga organisasyon na natutuwa naman sa akin. Pero gusto ko lang maging yung realistic ba, no? Na kasi kung si Jesus, willing siyang hanapin yung isa na nawawala, minsan yung attitude ko na, pakialam ko sa kanya. Ayaw nila di wag. Yung ganun ba na, siyempre, bilang pare, tao pa rin na nakakaramdam ng sakit, nung kapag rejected ka, pag ayaw ka, pero talagang todo-todo ang dasal ko sa Nazareno na maging ayon sa Kanya ang aking mga desisyon. Mahirap po, no? Mahirap mag-reach out, mahirap puntahan yung taong minsan sa ngayon kasi, no, puro post tayo sa Facebook, no, mumurahin ka sa Facebook, sisiraan ka sa Facebook. Siyempre na kahit papaano, naapektuhan din tayo. No? Naapektuhan din ako. Pero sadyang ito ang hamon ng Nazareno sa akin bilang pari. Paiba-iba kami ng lugar. Sa ngayon, nandito ako sa Quiapo. Nung bago dito, nasa Makati. Di natin alam kung saan ako dadalhin. At makakaranas din ako ulit ng mga bagong karanasan. Bagong mukha, bagong tao, pero laging nandoon ang misyon na sa bokasyon, mahalaga ang puso. At hindi pwedeng magpadalos-dalos, hindi pwedeng pabugso-bugso, kundi laging pagnilayan ang puso ng poong Jesus Nazareno. Kaya hinihiling ko po sa inyo, kami lahat ng mga pare, mga obispo, isama niyo po sa inyong panalangin sa kamahal-mahalang puso ng poong Jesus Nazareno. Amen? Thank you.